O mga kababayan, nakita niyo ba itong post ng periodiko na Abogado? Isang maliit na mainstream media na ito mga kababayan ha. At least pinick up nila mga kababayan etong pasabog ni Harry Roque. Na isa na namang malaking anomalya di umano mga kababayan ang kinasasadlakan ng Marcos family. At sa pagkakataong ito mga kababayan, 100 bilyong dolyar na kurakutan na naman ang nalilink sa pamilya Marcos mga kababayan. At ayon kay Roque, kasalukuyan na daw itong iniimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council o parang AMLA doon sa Hong Kong mga kababayan. $100 billion! Wow! Katumbas po yan ng lampas 5 trillion mga kababayan para isang buong budget na ng Pilipinas. Yan po raw ang pinasabog ni Roque ayon dito mismo sa periodiko na Abogado. Kaya hinanap natin ang video ni Roque mga kababayan at nakita natin, panoorin niyo po ha. Pero bago po pala yan mga kababayan, tumugtong na pala tayo ng Mayo. Kaya ibabalik na po natin mga kababayan etong ating sinusuportahang party list mga kababayan na Ipanaw Sambayanan. Nina Atty. Busantog, Dr. Lauren Badoy at Jeffrey K. Eric mga kababayan. Maglagay na po tayo ng mga bagong party list dyan mga kababayan, kagaya nitong Ipanaw Sambayanan na unang-una nilalabanan ng mga taong ito mga kababayan ang mga komunista. Tama na yung mga ACT Teacher party list mga kababayan, mga Gabriela, mga kabataan party list. Ito ang dapat na pupunta dyan sa Kongreso mga kababayan. Kaya kailangan po natin silang ipasok dahil sila ang magsisilbing mata at tenga natin dyan sa Kongreso para sa bayan. Para sa bayan. Panoorin po natin si Roque ha. Nako po, napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating National Reserves. Ang sabi binenta daw, di ba? Nasaan ang resibo nun? O kung binenta? Ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Hong Kong government na po yan mga kababayan na ang sabi ni Roque. Parang AMLA doon sa Hong Kong. So madali yung i-verify mga kababayan. Kung mayroon tayong mga kababayan dyan sa Hong Kong, ewan na natin na kung open to the public ba yan. Pero malamang mayroong way na ma-verify iyan mga kababayan. Sa mga taga Hong Kong, paki-verify po kung kaya ng powers ninyo na iba kasi ang pamahalaan doon mga kababayan. Ewan lang din natin kung pareho ba dito. Opo, ang pamilya ng junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Marcos family mga kababayan ha, ibig sabihin kasama si Aimee niyan. Marcos is Marcos naman eh. Ang sangayon po sa Hong Kong anti-money laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na $100 billion money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposits. Oh, aruch. Yung mga gold deposits pala. Di ba sinabi na rin ni Tatay Digong dati mga kababayan bago siya tinangay papuntang ICC? Ang unang ninakaw ni Marcos ay ang ating gold reserve. Sinabi yan ni Tatay Digong mga kababayan. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Sa Taiwan! Mga Pilipino dyan sa Taiwan, paki-verify. Dahil ang Taiwan mga kababayan, sakop pa rin yan ng China although nagkakagulo sila. And then ang Hong Kong sakop pa rin. Na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Headlines pala. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po. Kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution. Pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Ang hamon natin sa mga mainstream media natin mga kababayan, bakit hindi ito nababalita? Although mga kababayan, pinick up ito ng Abogado, pero kinote nila si Roque
sasabihin naman nila, dahil ano yan si Roque, kritiko. Pero kung mayroon talagang investigation ang Hong Kong, mga kababayan, government AMLA ng Hong Kong dito sa Marcos family, madali lang yang i-verify ng mainstream media. Bakit hindi nyo binabalita? Yan ang sabi na nga natin, mga kababayan. Hindi man sila nag-fake news dahil sila na daw ang righteous, mga kababayan. Pero curtailing the news, mga kababayan, selective journalism. Binabalita lang nila ang umaayon sa kanilang propaganda at kung sino man lang ang kanilang pinoprotektahan. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito. Hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga banga. Tunilada daw, mga kababayan, Nakakahiya kayo, mga bangag. International na naman ang inyong public. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga sweetik, mga kleptocrats. Grabe. Bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon? Tapos si Tambalustos, headlines din sa international, mga kababayan, nung bribery. And then, wala ring sinasabi ang media dito sa Pilipinas. Yan dapat ang isang mga kababayan dito sa mainstream media, di ba? Binabanata nila si Banat Bay. Nagsabi, maghanap ka ng ebidensya, magbigay ka ng ebidensya. Eto na ebidensya, bakit kinukortail ng mainstream media ang ganitong mga klaseng balita? Pinakamataas ang pagkagutom mula nung COVID. 52% ng ating mga mamamayan gutom, and yet 100 billion ang inyong ninakaw. Magkanong kabubuang ninakaw nyo, mga magnanakaw ng mga Marcoses? Kasama ka na dyan, Marcos Jr. Grabe. Mahiyakang kakapal ng mga mukha ninyo. Pero kayo po ay talagang nakakahiya. Yan po ay headline sa Taiwan. Headlines pala sa Taiwan. Headline ngayon sa Hong Kong. At sa Hong Kong! Fact checkers, sige. Files, sasabihin nyo, fake news ba ito? Totoo bang nagka-headline sa Hong Kong at Taiwan? Mga OFW natin kasamahan dyan. Please confirm or deny. And verify. Line ito ng Taiwan newspaper at talaga namang inanunsyo na ng Hong Kong government ang pagbubuo ng investigasyon ng anti-money laundering investigation laban sa pamilyang Marcos. Mga dilawan! Tuloy pa ba kayo makipag-alyansa dyan sa mga magnanakaw na yan? Pareho ng balahibo Mga komunistang CPP-NPA, mahiya naman kayo. Ano nangyari sa pinaglalaban nyo? The enemy of my enemy is my friend. Bas kalaban nila si Duterte, kaya di bali nang dyan. Sanib puwersa kayo ngayon sa mga magnanakaw. Yak! Pero itong mga NPA, mga kababayan, wala naman talaga yung mga totoong prinsipyo. Yung mga naloko lang nila, mga kababayan, na nagpapakamatay. Pero yung nagko-control sa kanila, yung mga matataas na leader ng NPA, nang huot yan ng pera. Easy money ang gusto nila, mga kababayan. Itong mga lumalaban ay nauulo lang. Nakakahiya po kayo, mga Pilipino. Hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang Magtakin ninyo, kailan ang dami tayo? na nilang ninakaw. Marami pang nanakawin. Yak! Ano pang gusto ninyo? Grabe. Nakakahiya na tayo. Mga dayuhang gobyerno na tiga tayo, bulag-bulagan, bingi-bingihan. Ilagay din natin dito, ipanaw sambayanan. Ayusin natin na konti. Hanggang kailan natin to gagawin? Wag naman po sana. Kinakailangan maghusga ang taong bayan. Maghusga. At dahil yan po ay nakasaad sa ating saligang batas, taong bayan ng tunay na soberenya, 2 beses na natin sinisante ang mga walang kwentang mga leader. Ito na po, pinakamalakas na ebidensya, kurakot ang pamilyang Marcos. Dahil nila kinuha yung The same, mga kababayan, issue right from the start. 100 billion na yan at 350 tons of gold. Kunin na natin yan habang pwede pa natin kunin. Dahil kung yan ay naibenta daw di umano yung mga 120 tons of gold, hahanapin natin kung saan ang pera niyan. Meron po yung money trail. Yan po ang hanapin nyo. Huwag yung mga gaya ni Harry Roque. Saan na yan napupunta, mga kababayan, ang pera? Baka nilagay sa Tanong lang ito, may posibilidad ba? Hindi natin sinasabi yan na sitwasyon na kung mayroong gagawa ng money laundering, ilalagay nila sa crypto. Bitcoin, mga kababayan.
Dahil yung 100 billion mga kababayan, ilang Bitcoin lang yan. Alam naman natin medyo maluwang pa mga kababayan ang mga gobyerno sa buong mundo dito sa regulation ng Bitcoin. Although natitrace yan mga kababayan, pero hindi pa ganun ka-stricto. Na ang pundar galing sa hirap. Wala po akong ganyan kalaking nakaw. Wala po akong nakaw kahit ano, full stop. Lahat po ng pera ko pinaghirapan po namin. Hindi lang po ng aking pamilya, kundi aking mga ninuno. Wala po kaming maruming pera. Wala po kaming nakaw na yaman. Hindi gaya ninyo. Hindi na ba kayo nahiya sa mga apo ninyo at mga susunod na henerasyon na talagang nakaukit na sa buong daigdig? Ang pinakakurakot na pamilya according to Guinness Book of World Records ay ang mga Marcoses. Wow. At ito na pong ebidensya. Bakit hindi ang mainstream media hindi pinipick up ito? Sabihin nyo nga sa akin, mainstream media. Ang laki kasing pera niyan mga kababayan Alam naman natin ang impluwensya ng pera. Ano ba naman kung kakaltasan niyan ng isang digit lang mga kababayan? Pangsungal-ngal sa dapat sungal-ngalan para lumuhod silang lahat. Marami pa rin ang maiiwan sa kanila. Kahit gagamitin nila ang kakarampot na portion dyan para ipalusot sila ng mga animal. Headline sa Taiwan, tapos balitang-balita sa Hong Kong, kayo tahimik. Yung mga tycoons tahimik lang ng mga pahayagan at mga TV stations, bakit hindi nyo isiwalat ito? Takot! Nang madagdag pa ito sa napakadami ng kasalanan ng Bangag Administration. Ano ba naman yan? Ewan ko ba? Alam ko talaga na ang mga alta nagko-cocaine. Hindi ko makakalain ganito kung karami talaga ninakaw. Kasi itong 100 billion na ito. Grabe no, alta na mga kababayan, magnanakaw pala. Bukod pa ito dun sa kung ganon, kung sabi ni Rocky. Ng PCGG na almost 1 billion din ang na-recover na nila. Mantakin ninyo, magkano ninakaw talaga nila sa taong bayan? Pero ito mga kababayan, dollars! $100 billion. At patuloy pa rin siguro ngayon. Kung ano yung strategy na ginawa nila para magpayaman ng panahon ng Marcelo, sigurado ako nangyayari pa rin ngayon. Kasi nga, nasa dugo pala ang pagiging magnanakaw at mga klepto. Diba? Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Itong panawagan ko, mahiya naman tayo. Nakakahiya na po. Kung ang buong daigdig, alam na magnanakaw ang leader natin, na wala pa rin tayong gagawin. That reflects badly on our national identity. Nagbubulag-bulagan, nagbibibibihan sa magnanakaw na presidente. Maghusga po tayo. Hindi po to krimen. Hindi po to incitement to sedition. Paano yan? Ang layo pa ng 2028. Kaya pa natin magtiis mga kababayan. Wala tayong choice. Wala tayong choice kundi mag-antay ng 2028. Ang people power po, nakasaad yan sa saligang batas. Hayaan na lang natin sila manawagan mga kababayan na. Pero tayo, tiktom ang bibig natin dyan dahil bakaan dyan ang mga mga kababayan. Makabatulad tayo kay Rocky na andun. Kuha ng asylum. Gamitin natin ang kapangyarihan natin. Ibalik natin ang mga ninakaw na yaman sa kaban ng taong bayan. Saan ba manggagaling yan? Hindi po pwede nanggaling yan sa Yamashita gaya ng sinasabit niya dahil wala namang basehan yan. Hindi naman sila nanalo ng loto. So bakit umabot sa Hong Kong mga kababayan? Doon ba tinago? Sa ibang bansa? Yan po ay galing sa pawis, lalong-lalo na ng mga OFWs dahil ang mga kumikita naman talaga sa Pilipinas ay mga OFWs. Galing po yan sa pawis at sa luha ng mga OFWs na Gold link mga kababayan ang sinabi pinagsamantalahan at linapa ng pamilya Marcos. Hindi po libelous ito. Demanda nyo ako. Sige. Magdidemanda nyo ba ako? Nanggaling yan sa opisyal na binuong investigation na sa Hong Kong. Ng Hong Kong government. Siguro ang idemanda nila mga kababayan ang Hong Kong government. Binalita lang ni Rocky At galing po yan sa isang whistleblower na Taiwanese. Sana nga isiwalat. Yun ang idemanda. Mas detalyado. Yung China Morning Post. China Morning Post. Sinasabi ninyo laban kay Duterte, bakit hindi nyo isulat ngayon to? Tungkol sa... Oo. Dilawan pala yung China Morning Post mga kababayan. Akala natin kakampi ni Duterte ang China, tapos ito China Morning Post. Dilawan. Investigasyon na nanggaganap ngayon sa Hong Kong. Diba? Huwag naman obvious ang mga pinapanigan ninyo. Ito po malaking balita. Bakit hindi lumalabas sa Pilipinas? Bakit? Diba po? Ulit po ang panawagan ko. Alam na naman natin, klepto ang mga Marcoses. Grabe. Ang tanong, hanggang kailan tayo mananahi? Dapat maibalik yan sa taong bayan. Mapuntay ang perang yan sa libreng tanghalian ng mga nagugutom na kabataan. Libre. Ang benteng bigas gawin ng libre. Yan na lang. Pero wag yung
dilaw at may amoy mga kababayan. Yung masarap na bigas, premium dapat. Libreng gamot at libreng paggamot at mga kalsada na walang tongpa sa pinagkikitaan ng presidente at ng mga senatong at congressman. Dapat wala ng toll yung mga expressway. Nasa atin pong kamay ang ganyang kapangyarihan. Panindigan natin ang karapatan natin. Panindigan natin ang malinis na pamumuno. Tama na po, sobra. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post the comments below.